Makinig ka. Kaya mo pa ba ang ehersisyo o nasa U60 mode na ang katawan mo? Ibig mo bang sabihin, naninigas ka na ba? Sa tingin ko, magsimula na lang tayo at tingnan natin kung paano ito lalabas. Hinahamon kita, panoorin mo, pwede ka ring sumabay sa bahay. Tumayo ka lang patalikod sa pader at pantayin ang mga paa mo. Magandang ideya. Magandang paalala. Ngayon, ito ay tungkol sa mahalagang flexibility ng buong katawan. Tingnan natin ang mangyayari. Iunat mo ang likod pa atras, tumingin sa kisame, tapos ituloy mo pa. Doon, sa tabi ng ulo mo, ilalagay ko mga daliri ko sa pader. Kita mo ba? Oh, malinaw at pasado. At ikaw, kumusta naman sa'yo? Isulat mo naman kung paano ang naging karanasan mo sa ehersisyong ito, kung paano mo ito nagawa, dahil napaka-importante talaga ng ehersisyong ito. Pero kahit ganun, gawin mo pa rin ang ehersisyong ito ng dahan-dahan. Ipapakita ko muna Kung paano ito ginagawa. Gusto ko na. na gumawa kayo ng marami pero dahan-dahan lang palagi. Kaya kung gusto mong pagbutihin ito sa'yo, na talagang mahalaga kasi malamang madalas ka ring nakaupo. At ito ang ehersisyo laban sa paninikip ng mga kalamnan dahil sa madalas na pag-upo. Lumapit sa pader ng kalahating hakbang, ilagay ang kamay sa pader, itulak ang balakang paabante at hilahin ng kaunti ang pusod paatras para umusad ang balakang papunta sa pader. Pagkatapos, iunat ang katawan at ulo. At ang ehersisyo na ito, gawin mo lang ito kasabay ko. Sa tamang haba ng pagsasabay, tuloy-tuloy lang. Kahit na hindi mo masyadong maabot ang likod o kung ang ulo mo ay nasa sahig na. Walang problema, gawin mo lang ng paunti-unti. Huminga ka muna ng malalim na paghinga at dahan-dahan mong palalimin ang pagpasok mo sa ehersisyo. Kung kailangan mong lumunok, lumabas ka muna. At pagkatapos, babalik ka ulit at mapapansin mo, may hatak sa singit sa ibabang bahagi ng likod at baka kaunti rin sa tiyan. Maganda ito kapag may hatak dahil ibig sabihin unti-unting nawawala ang paninigas ng kalamnan sa pag-upo. Huwag kang magtaka kung manginig ang kalamnan ng tiyan mo dahil senyales itong maganda. At pagkatapos, tiisin mo lang hanggat kaya mo hanggang sa medyo humupa na ulit at pagkatapos ay maaari kang umusad pa ng kaunti. Lampas kalahati na ang nagawa mo kaya tiyak matatapos mo rin ang natitira. Ang panginginig ay senyalis lang na may bagong ginagawa ang kalamnan. Hindi ito dapat ikabahala. Ngayon, magdadagdag tayo ng lakas na ehersisyo para mas mapalakas ang epekto nito. Halimbawa, sinusubukan mong tumayo ng tuwid habang nakasandal sa pader, pero hindi mo talaga kaya. Pinapuwersa mo pa rin, mahalaga ito para palakasin ang mga iniunat na kalamnan. At pagkatapos, aatras ka pa ulit at pipilitin mong kontrahin ulit, talagang pilitin mong kontrahin. Pagkatapos, aatras ka at pilit kang kumokontra ulit. At pagkatapos, hihilahin mo ulit ng maayos pa atras at dahan-dahan kang lalabas ulit. May lalaki akong 6 na po na ngayon. Eksakto! Yung pagpapalakas na isinama natin doon, sobrang ganda nun. Pinapalakas nito ang pag-unat at tumutulong patibayin ang kalamnan sa matagal na posisyon na siyang kulang sa kalamnan. At sa huli, yung aktibong paghila pa lalo ay maganda para magkausap ang mga kalamnan sa harap at likod ng katawan at mag-isip, paano ba tayo magte-tense? Magre-relax ba sila para hindi mabigatan ang gulugod at maprotektahan ito? Ngayon, lilipat tayo sa susunod na ehersisyo na buong katawan at nagpapalakas ng pag-ikot ng katawan at binti mula ulo hanggang paa. Petra, tumayo ka na lang na nakadikit ang kanang paa sa pader at nakaharap ka dito ng 90 degree. Ibig sabihin, gusto mong subukan kung kasing fit ako ng dapat sa isang 60 taong gulang. Oo, dapat ganun. Sige, ano ang kailangan kong gawin ngayon? Iusog pa ang kaliwang paa para pantay ang mga paa. Sige, ngayon ikot lang, ikot pa kaliwa. At ang hamon? Ang challenge ay kapag sumayad na ang balikat mo sa pader, dapat makita mo ang pader doon. Oo, kumusta? Mag-iwan ka ng komento. Sabi ni Petra, madali lang daw. Kung madali, pasado ka sa test. Sige, labas ulit.
Ganon din syempre sa kabila, ipakita mo ulit. Sa kabilang side naman. So, Pero kailangan mo rin gawin ito ng 2 minuto. sa kabilang side, ganito sa tingin ko. Pantay ang taas ng paa. Oo, ituwid at ilagay ang paa sa dingding. O, Ang galing, kita mo. Ngayon, pihitin mo sa kanan at siguraduhin na kung saan sumasayad ang balikat mo sa dingding, doon ka titingin. Madali lang, perpekto. madali lang talaga yan. Ito ang ikalawang ehersisyo. Kung nahirapan ka, ibig sabihin madali lang ito. Kung hindi ito ganoon kadali para sa'yo, ganito ang gagawin mo. Gagawin mo ito bilang ehersisyo. At magsisimula ka pa rin sa parehong paraan. Ipakikita ko ito sa kaliwang bahagi. Tumayo na nakaharap ang kaliwa mong bahagi sa pader. Siguraduhin ang kaliwang paa mo ay dikit sa ibaba ng pader para hindi gumalaw. At pati ang kanang paa ay hindi rin dapat sumabay sa pag-ikot. Oo, kahit sa pagsubok, sa mismong hamon, hindi talaga dapat sumabay ang paa sa pag-ikot. At pagkatapos, iikot ka pakaliwa, abutin mo ngayon gamit ang kanang kamay ang pader at gumapang ka sa tabi ng pader. Tuloy-tuloy lang at hinihila mo ang kanang balikat mo papunta sa direksyon ng pag-ikot pakaliwa. At ang kaliwang kamay mo, ilalagay mo sa ilalim ng panga sa kanang bahagi. At iyon ang mag-iikot ng ulo mo pakaliwa. Hinihila ka ng kanang kamay mo, sumusunod ang kaliwa, kaya sumasabay ka na. Nagsimula na ang ehersisyo, di ba? Sabay sumali agad at huminga ng maayos. Malalim ang paghinga. Malalim ang pagbuga. At ngayon, damhin mo muna. Kung saan may hila, ayusin mo iyon ng ganon. Nakaya pa talaga, na parang masarap na sakit pa lang ito. Huwag ding kalimutan na huminga habang ginagawa ang ehersisyo at gawin ito ng dahan-dahan. Sa totoo lang, lampas kalahati na ng oras ang natapos ninyo. Sa tingin ko, kaya mo pang magbigay pa para mas gumanda ito. Oh, magsisimula na ang lakas na pagsasanay. Mag-ingat, kung kaya mo na, sumabay ka. Subukang iikot ang katawan pa kanan. Di pwede, hawak ng kanang kamay mo. At subukan mong iikot ang ulo mo pa kanan. Hindi rin pwede, kasi hawak ng kaliwang kamay mo. Pagkatapos, mag-relax ka at ipagpatuloy ang pag-unat. Uulitin natin ito. Pipigain natin ulo't katawan, tapos pakakawalan at tuloy tayo. At muli, ulo at katawan, mag-relax at magpatuloy at sa huli, bibitawan natin. Isisave na ngayon ang bagong kalagayan, lakas at pagbigay ng mga kalamnan habang nag-uusap-usap ang mga ito. Ang mga hinihila at humihila, paano pinakamainam ayusin ang katawan? Mas malakas kang humila, mas maganda ang resulta. Tapos dahan-dahan tayong lalabas muli. Dahan-dahan lang sa ehersisyo. Tapos gawin agad sa kabilang side para balanced at hindi puro isang panig lang. Sige, pero ang layunin pa rin ay kapag nakatayo ka ng ganito, madali ka lang makakapunta rito. Tama ba yon? Oo. At pagkatapos, titingin ka sa pader. Test yon, tama. Yun ang test at yun ang ehersisyo para doon at ito ang ehersisyo para doon. Yun ang ehersisyo para doon. Para maintindihan ninyo, iba kasi ang itsura nito sa test. Oo, tama. Ang ehersisyo ay parang mas malinaw at mas practice na bersyon para umusad ka. Ganon. Huling ehersisyo. Tungkol ito sa paggalaw ng balikat kasi mahalaga ang balikat, lalo na para sa mga taong lampas 60. Kailangang maayos magalaw ang braso, maipakita at makapaglaro ng tennis, ganon. At ngayon, huling ehersisyo, humiga ka kasama si Petra sa banig. Sige. Ngayon, itaas ang mga binti at itayo muna ang mga braso. Tama. At tuluyang iniunat. At pagkatapos ay ipihit ang mga palad paharap. Oo, ang mga braso ay tuluyang iniunat, mga palad paharap. At ngayon, nang hindi masyadong nagkakalayo, pinakamainam na panatilihing magkatapat ang mga braso habang iniaatras ang mga ito. Ilagay mo lang pababa o gawin muna natin ang layunin para mailagay mo ng buo. Interesado akong makita. Mag-comment ka kung ano ang tingin mo dito kasi marami na ang di na kayang gawin ito. Ano ang senyales na umiikli ang kalamnan sa balikat? May impingement at frozen shoulder na pwedeng mangyari na ayaw natin. Para dyan, ehersisyo. Gawin natin ito. Gusto mo ba ipakita? Hindi ko alam
Pwede ko ipakita, pero papasukin mo muna ako sa banig. Sige, lumuhod ka sa 4 na paa. At ngayon, Ang itayo mo ng patayo ang mga hita. At pagkatapos, gumapang ka paabante gamit ang mga nakaunat na braso. At ang itaas na bahagi ng sternum, kailangan itong bumaba palalim ng palalim. Pagkatapos, huminga tayo ng malalim at dahan-dahang palalimin ang pag-unat. Mahalagang tuwid ang mga braso. Pumasok ka lang hanggat kaya mo, basta kaya mo pang tiisin at okay pa ang pakiramdam. Makikita mo, hindi kasing liksi ng kay Petra ang balikat ko. Malaking hamon talaga ito para sa akin. paano naman para sa'yo? Nakakapagod ba o madali lang din para sa'yo? Yun ba mismo ang isang hamon? O. Talagang magandang huminga at dahan-dahang ibaba pa ang itaas ng breastbone. Nakaunat ng maayos ang mga braso. Pero sa totoo lang, hindi naman talaga ginagawa ang mga ganitong ehersisyo araw-araw. Hindi talaga ginagawa yan, di ba? Ginagawa lang yan. Kapag alam mo na kung bakit mahalaga ang mga yon. Tama, gawin nyo yan lalo na kung di pa kayo sanay. Mag-practice lang kasi pagsasanay ang susi sa paghusay. Grabe, ginagamit ko na rin pala ang mga kasabihan nun. Kaya itutuloy natin ang ating lakas na pagsasanay. Magandang pagsasanay din naman yon. Maganda rin sana yon. Oo, ganyan talaga ang Liebscher Pracht na ehersisyo, tumatagos sa balat. Yan ang katangian nila na palagi silang pumupunta sa masikip na bahagi at ngayon ay tila gumagamit ng lakas. Ngayon, itulak natin ng malakas ang parehong kamay sa sahig. Bibitawan natin, tapos papasok pa tayo, tapos itutulak ulit, bibitawan, papasok pa ulit, at itutulak ulit. Ilagay ang lakas ng hindi gumagalaw habang nagpapaka-relax, papasok pa ulit at pagkatapos ay dahan-dahang lalabas. Sa huli, iuunat natin ang mga braso. Hihilahin ito pabalik ng aktibo hanggat kaya, paulit-ulit at pagkatapos ay ibababa ulit. Yan ang ehersisyo para dyan. Para sa akin, maganda ang mga ehersisyong ito. Kaya ibahagi mo ang video at tingnan kung gaano kagaling ang iba, baka mas gumaling ka pa. At magpapasalamat sila sa iyo dahil mapapansin nilang mas komportable sila palagi.